Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ang ating pagkatutukan maya-maya sa abot kamay na pangarap. Dito nga napalihim na sinunda ni Lynette itong kanyang asawa na si Carlos dahil sa pagdududa nito na kung bakit tila kakaiba ang kinikilos ng kanyang asawa. At dito niya napalihim na tinitingnan kung ano nga ba ang gagawin nito. At dito na inabutan ni Carlos ng pera ang lalaking kausap nito. At narinig din dito ni Lynette at ipinakita ni Carlos ang larawan dito ni Irene na alam daw niya na nasa loob ang taong iyon. At dito naman na namangha ang lalaking ito dahil tila malaki ang pera na kanyang hawak. At sinabi ni Carlos na kinakailangang dispatsahin itong si Irene na malinis at walang makakaalam. At nagtanong ang lalaking ito na kung kaano-ano nga ba niya ang babaeng kanilang natagpuan sa may creek. At dito na sinagot ni Carlos at sinabi na wala na daw silang pakialam kung ano man ang relasyon niya sa babaeng ito. Ang mahalaga ay walang makakaalam na pinaligpit niya itong si Irene. At dito, nagulat si Lynette sa kanyang mga nalaman at narinig na tama nga ang kanyang kutob na may kinalaman nga itong si Carlos sa nangyayaring pagkawala dito ni Irene. At hindi naman mapakali ang kaibigan dito ni Irene na si Joyce hanggang hindi daw niya ito nahahanap ang kanyang best friend. Dahil kabilin-bilinan ng mga magulang dito ni Irene na iingatan daw ni Joyce ang kanyang kaibigan. At ngayon nga ay nawawala ito at hindi niya malaman kung saan niya ito hagilapin. Hanggang sa tinawagan nga ito ni Lynette itong si Joyce at ipinaalam na natagpuan na nga niya di umano ang kanyang kaibigan na hinahanap at naroon nga ito sa morgue. Lalo naman na itinatanggi ng lalaki ito nang makita dito ni Lynette ang carpet na kahawig sa kanilang bahay ni Carlos. At nabisto naman dahil sinabi ng lalaking bigatilyo na hindi daw nila ito binili, kundi napulot ito kasama ng babaeng kanilang natagpuan. At dito, pinakita ni Lynette ang larawan ng babaeng iyon kung yun ba ang kanilang natagpuan. At tumango naman ang lalaki at sinagot si Lynette na oo. Nagulat itong sinaling Susan at Diyos at nanalin sa kanilaman ni Lynette at nadiskubre na tila may kinalaman at may alam nga si Carlos sa nangyaring pagkawala dito ni Irene. At dito hindi makapaniwala si Susan na dapat mag-iingat daw itong si Lynette dahil hindi nila alam kung ano nga ba ang tunay na pagkatao dito ni Carlos. Lalo naman nagpa-trigger dito kay Lynette itong mga pagsisinungaling nga dito ni Carlos dahil atat nga itong magbakasyon sila upang maiwasan niya itong mga investigasyon na ipabato sa kanya. Na ngayon nga ay walang nakakakilala dito kay Irene kundi ito lang si Carlos. At dito naman na kumikilos na itong si Justin upang alamin kung ano ang motibo ni Carlos dito kay Irene na kung bakit bigla na lamang daw itong nawawala. At ang pagkakalam nito ni Justin na dating kasintahan niya itong si Irene. Subalit ay hindi lang kasintahan dahil asawa din pala ito ni Carlos at pinakasalan doon sa US. Yan po ang aking karagdagan latest update today at maraming pong salamat sa inyong panonood.